Yes, another Sunday, another time to worship, another time to hear the Word of God. Salamat po sa mga buhay nyo, sa inyong pagdalo. Kahit wala yung iba, I pray na okay sila. Meron po tayo sila, kapapanganak lang ni Sister Cheche, si Nanay Lina, yung paa niya, pag-pray nyo rin. Kuya Padoy, galing din siya ng hospital. We have so many things to pray for. Kailangan natin ipanalangin ang bawat isa sa araw-araw. At dahil tayo magkakapatid sa Panginoon, kailangan natin panalangin ang bawat isa. Through prayer, nakakatulong tayo. There's greater work through prayer. Hindi ka nakakatulong physical or mental, pero spiritual nakakatulong ka. Just by praying. So sabi ko nga, pag kilala niyo yung katabi niyo, and then you have time to pray for them, God bless your heart po. Ang Diyos ang nakakakita, ang Diyos nakakaalam. Sabi nga, we are witnesses to one another. Alam natin ng bawat kilos at galaw ng bawat isa. That's why we need to pray. Nakita mo yung kapatiran mo nanghihina, ipanalangin mo. Nakita mo yung kapatiran mo lumiliko, ituwid mo. Amen? Through prayer. Sabi nga, hindi po tayo magaling kaysa sa isang kapatiran. Lahat po tayo, sabi nga, dapat marunong magpakumbaba. Lalong-lalo sa harapan ng Diyos. So pag may nakita tayo, sabi nga, yung si sister, ganito na siya. Imbis na criticize, you pray for them. Hanggang ngayon, si sister, hindi pa rin nababago. Baka hanggang ngayon, hindi mo pa rin pinagpipray. That's why we need to pray for one another. Are we praying, church? Are we still praying? Yes naman, we are praying. Pero yung pagpipray, sabi ko nga sa inyo last time, bago ka mag-pray, painggan mo muna yung salita ng Diyos. Yung tinig at boses ng Diyos muna ang unahin natin pakinggan. And then, we pray. Kasi pag hindi natin alam yung ating gagawin, dahil hindi natin alam yung instructions ng Panginoon, hindi mo alam kung ano yung dapat mong ipag-pray. Ang pagpipray mo lang lagi, yung gusto mo, yung sarili mo, yung gusto mong bilhin, gusto mong makuha, yun lang lagi. But then sabi nga, pag alam mo yung sinasabi ng Diyos sa buhay mo, alam mo yung dapat mong ipag-pray. And sinasabi po ng Bible, we need to pray for one another. Amen? So, kamusta po ang isang buong linggo ng bawat isa? Okay naman po. Meron po tayong kapatiran na pumanaw, si Nanay Rosita. Kung sabi ko nga, hindi nyo siya nadalaw nung siya may sakit. Ngayon na pala libing, wala na late na kayo. Hindi na kayo nakapunta. Si Nanay Rosita po ay isa sa mga prayer warriors o prayer warrior ng church na ito. Mahilig po siyang mag-remind, Pastor, pray po tayo. Gusto niya lagi nagpipray. Nung dumalaw nga ako si Kuya AJ at si Sister Gina sa kanila, siya pa yung nag-pray para kala Sister Gina, Kuya AJ. May sakit na ho yun. Pero yung heart niya po to pray for one another, to pray for the people of God. Mamimiss natin yung presence niya na pag may gawain gusto niya yung nagpipray lahat. And I hope and I pray na through her life, meron tayong naging example o ehemplo na we should really be serious in coming to God through prayer. Ang panalangin sa kapwa at sa Diyos, magkaduktong yan. If you don't pray for your neighbor or your brethren, yung ano ginagawa mo sa kanila, ginagawa mo rin sa Diyos. May mababasa rin tayo sa Bible na even Jesus pray for His disciples. Pray for people. Diyos na yun. Pero pinapanalangin niya pa rin tayo. Sabi nga ni Pastora kanina, overcomer na, victorious na tayo, niligtas na tayo ng Diyos. At dahil ligtas na kayo, wala na kayo ibang gagawin kundi sundin yung kanyang kalooban. At alam niyo ba na pinapalakas kayo lagi ng Diyos para hindi na kayo bumanumbalik sa luma niyong buhay. All you need to do is to humble yourself to God each and every day. Siya magpapalakas sa inyo. Siya ang kalakasan natin. Kaya kung kayo ligtas na, ipakita niyo ligtas kayo. Ipakita niyo na kayo ay ilaw at asin sa marami dahil kayo ay naligtas na ng Panginoon. So, ano kailangan natin gawin? Umatin lang every Sunday, umatin lang ng Bible study, kailangan natin lakaran, sundin ng kanyang mga salita. Mayroon mo tayong napag-usapan last time na sabi, okay lang naman daw kahit hindi magsimba, maliligtas naman pa din. Hindi naman kailangan talaga yung pagdalo para maligtas. Kasi matagal na kayong ligtas. Kaya kayo dumadalo kasi ligtas na nga kayo. Dahil ligtas na kayo, kailangan nyo lang magpalakasan hanggang sa pagbabalik niya kasi nag-aantay po tayo lahat. Paano ka lalakas kung mag-isa ka lang? Diba? Sabi nga, strength in numbers. Alam niyo po ba yun? Mas marami, mas malakas. Pag mag-isa ka, kawawa ka. Bakit? Kasi marami rin yung kaaway eh. Pag mag-isa ka sa bahay, ayaw mo lumabas,
Paglalaruan ka lang ng kaaway, yung kaisipan mo, o ano-ano na naman yung maiisip mong gawin. Di ba? Bored ka kasi wala kang magawa. May maiisip ka na namang gusto mong gawin na hindi sa Diyos, hindi talo. Pero pag ikaw ay alam mong salita ng Diyos, kailangan kayo ay sama-sama nagpapalakasan. Strength in numbers. Okay po ba yun? Kung ikaw mag-isa, punta mo si sister, yung mag-isa din. Hindi para magkwentuhan, kundi magpalakasan sa Panginoon. Eh kung nalungkot pa kayong dalawa, kasi dalawa lang kayo, pumunta ka na naman sa isa pang sister. Hindi masaya. Malay mo, makachempo ka na yung sister, nagluluto ng merienda. Hindi nabusog ka pa. May baong ka pa pauwi. Ginagawa natin to para sa kalakasan ng bawat isa. Now though, nakakalungkot na balita sa pagpanaw ni Nanay Rosita, but then, kilala niya yung sarili niya sa harapan ng Diyos, and may God give her eternal rest. Ang kapahingahan ay sa Panginoon. Sabi ng Bible, to live is Christ, to die is to gain. Kung mawala ka man sa mundo to, alam mo na kung sino makakasama mo, kung tama ang iyong lakad at tama ang iyong buhay. Walang iba kundi si Kristo Jesus. And yun po yung inaasam natin, inaantay natin yung pagbabalik muli ni Jesucristo. Kasi pag bumalik daw si Jesucristo, ang ating tagapagligtas, wala nang kalungkutan, wala nang paghihirap, wala nang iiyak, wala nang sakit, karamdaman, pure joy. Yun po ba yung gusto natin? Gusto mo na bang kunin ka ni Lord? Parang mali yata. Hindi. Yun po yung inaasam natin. Di ba? Makasama natin ang Panginoon. Pero dahil nandiyan ka pa ngayon, sa iyong kinaupuan, may pinapagawa pa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya, gawin natin. Sumunod tayo. Bago tayo magpunta sa ating topic, babasahin lang ho tayong passage sa Bible. Can we go to Psalms 90? Awit 90. Start sa beginning tayo. Ito po ay sulat o salmo ni Moses na meron siyang sinasabi dito about sa buhay natin sa mundo. Panginoon, kayo ang aming tahanan mula pa noon. Bago niyo pa likhain ang mga bundok at ang mundo, kayo ay Diyos na at kayo pa rin ang Diyos hanggang sa katapusan. Kayo ang nagpapasya kung kailan mamamatay ang isang tao. Ibinabalik niyo siya sa lupa dahil sa lupa siya nagmula. Ang 1,000 taon sa amin ay parang isang araw lang na lumipas sa inyo o parang ilang oras lang sa gabi. Winawakasan niyo ang aming buhay na parang isang panaginip na biglang nawawala. O parang ding damong tumutubo at lumalago sa umaga. Ngunit kinahapunay natutuyo at nalalanta. Dahil sa inyong galit, kami ay natutupok. Sa tindi ng iyong puot, kami ay natatakot. Nakikita niyo ang aming mga kasalanan, kahit na ang mga kasalanang lihim naming ginawa ay alam ninyo. Totoong sa galit niyo, kami ay mamamatay. Matatapos ang aming buhay sa isang buntong hininga lang. Ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang o kung malakas pa ay aabot ng 80. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan, talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. Walang lubos na nakakaunawa ng inyong matinding galit. Matindi nga kayong magalit kaya nararapat kayong katakutan. Ipaunawa niyo sa amin. Ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Panginoon, hanggang kailan kayo magagalit sa amin? Dinggin niyo kami at kahabagan kami na inyong mga lingkod. Tuwing umagay, ipadaman niyo sa amin ng iyong tapat na pag-ibig upang umawit kami ng may kagalakan at maging masaya na bubuhay. Bigyan niyo kami ng kagalakan na kasintagal ng panahon na kami ay inyong pinarusahan at pinahirapan. Ipakita niyo sa amin na inyong mga lingkod at sa aming mga salinlahi ang inyong kapangyarihan at mga dakilang gawa. Panginoon naming Diyos, pagpalain niyo sana kami at pagtagumpayin ang aming mga gawain. Salita po ng Diyos sa buhay ni Moises. Paano kaya nalalaman ni Moises yung mga ganyang mga bagay? Naalala niyo, kinakausap niya ang Diyos. At nakakausap niya ang Diyos. Ang buhay hanggang 70 lang, kung malakas 80. Dati ho kasi, maabot ng 900, 400 to 900. Pero dahil sa kasalanan ng tao, pinaigli ho ng Diyos ang buhay ng tao. Pinaka-max na ho yata sa panahon natin is 120. 120 years ang buhay ng tao. Sinasabi ho dito, ng buhay ng tao maikli. Ngayon, kasama mo, mamaya wala na. Parang gabi lang. Pag dumating ng gabi, wala na. Kaya sabi ko ni Moises dito, teach us to number our days. Turuan mo kaming alamin yung bilang ng aming mga buhay. Nang sa ganon, maging maingat tayo habang nabubuhay sa mundo. Ma-prioritize yung dapat i-prioritize. Kasi wala akong nakakalam ng future ng bawat isa, kundi ang Diyos. Kung sa Diyos ka aasa, sa Diyos ka magtitiwala, hindi mo na kailangan malaman yung bukas. Kasi ngayon, alam mo, you're safe.
Ngayon, alam mo, you're okay. You're in good hands. Parang sabi dito, teach us to number our days. Sabi naman doon sa Matthew, sa New Testament, do not worry about tomorrow. Di ba? Kala natin, parang magka-contradict yun. Hindi po. Pag nalaman mo o natutunan mong mamuhay ng tama, sabi yan, to number your days. Paano mamuhay? Yung bukas, hindi mo na alalahanin. Yung bukas, hindi mo na iaalalahanin kasi yung ngayon, alam mo na ayos ka sa harapan ng Diyos. Ano man mangyari, dahil hawak mo yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, alam mong hindi ka mapapaano. Palagi kang, sabi nga nasa awat habag ng Panginoon. As fellow believers ni Jesus, ganun na po ba ang ating kaisipan? Ang ating mga lakad, ang ating mga buhay? Are we confident today or every day na kasama natin ng Diyos? Are we, church? Or are we still worrying about tomorrow? What we eat, what we wear? Are we still worrying about tomorrow? The Bible says, yung ngayon ay sapat na. At yung ngayon, kailangan mong gampanan. Meron kang 24 hours na binigay ng Diyos. Napakaikli, 24 hours. Sa 24 hours na yon, sabi ko nga, paano mo siya gagalawan? Paano mo siya gagamitin? Sa panahon natin ngayon, 8 oras sa trabaho. Pag gusto mong extra income, overtime, 12 oras, 16 na oras. Tapos, kailangan dapat ang tulog, 8 oras din, pahinga. May isa pang 8, 8. Alam niyo po ba yung 888? Yung 8 mismo na number is meaning yan, infinite. Infinite po yan . Wala hong yan . Walang end dyan. Loop po yan na paulit-ulit. So kung 8 oras trabaho, 8 oras pamamahinga, ano pa yung isang 8 oras? 8 oras sa Diyos? Di unlimited buhay mo. Nagtatrabaho ka, nagpapahinga ka, sumasamba ka. Wala kang ikakabahala. Hahaba at hahaba ang iyong buhay. Pero kung hindi mo kayang magkaroon ng time management, mas mahalaga yung ibang bagay kaysa sa Diyos. Yung pagtatrabaho kaysa sa pagpapahinga. Sabi nga, baka hindi ka mabot ng 70. Ay, may kilala kami, 20, 30, wala na. We don't want that, church. Tinuturuan tayo ng Diyos na gamitin ang bawat oras para mapurihan siya, dakilain siya, maparangalan siya sa ating mga buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi yun yung gagawin niyo sa eternity. Ngayon pa lang, hindi niyo kaya, hindi kayo po pwede doon. Baka na ma-board kayo. Lord, doon na lang ako sa impyerno. Diba? Walang cellphone dito sa langit, Lord. Doon na lang ako sa impyerno. Walang games dito, Lord. Doon na lang ako. Walang Netflix dito. Doon na lang ako. So sabi dito sa passage ito, teach us to number our days. Ayaw natin mawala tayo sa mundo na to na wala tayong bilang. Wala tayong purpose. An awareness. Kasi pag hindi ka aware, sabi darating ang magnanakaw, wala na. Kaya sabi, pag ikaw ay aware, alam mo paano lumakad ng tama sa harapan ng Diyos, 24 oras, walang galit ang Panginoon sa iyo. Sabi po, pagpapalain ka, pahabain ng iyong buhay. Actually, this passage, they're talking about the people of God, the chosen nation, the Israel. Nakita nyo, sabi, galit kayo, galit kayo. Galit po talaga yung Panginoon sa kanila. Noong time na yon, pinalaya na sila ng Ehipto, malaya na nga ho . Alam nyo yung gustong gawin? Bumalik sa Ehipto. Pinalaya na sa kasalanan, gustong bumalik sa kasalanan. Sa kahirapan, gustong bumalik sa kahirapan. Ganun katitigas yung ulo nila. Tayo kaya. Sila yung chosen people, the Jew. Tayo po yung mga foreigners, mga hintil. Pinili sila, hindi sila nakasunod. Tayo, hindi tayo pinili. Para dahil sa awat habag ng Panginoon, sige, sama niyo na yan. Kaya nga sabi, pwede natin tayong pwedeng magmalaki na, kami, ganito kami lang maliligtas. No, naligtas tayo dahil sa awat habag ng Diyos. Walang makakapagmayabang nun. Kasi kahit sabi, makasalanan tayo lahat. Pero pinili kang iligtas ng Diyos. So, ano bang problema mo, Kuya Lori? Bakit ba natin ito kailangan pag-usapan? We are living in the last days. Again, ito po yung sabi generation na hindi pa tapos. At pag natapos, meron pong kaukulang gantimpala at kaukulang parusa. Hindi natin alam. Sabi ng last preaching, sabi sa Bible, no one knows the days and the hour. Wala nakakaalam. Pero tinuturuan tayong to number our days. Maging aware. Dahil hindi mo nga alam kailan babalik ang Diyos, kailangan prepare tayo. Are we prepared, church? Mag-effort po tayo. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father God, for your word. Hoping nagpe-pray po tayo habang nakikinig. Pasimula pa lang, kanina nag-pray tayo, papunta pa lang, nagpe-pray na tayo. Yung desire natin maintindihan ang salita ng Diyos, sana pinag-pray nyo rin na maunawaan, maintindihan. So, kung si Moses, tinuturuan tayo to number our days. Meron po akong ikukwento sa inyo, nung binabasa ko yung kanyang libro, ito po yung napaka-righteous na tao. Napaka-righteous niya in a way na
nakakausap niya at kinakausap siya ng Diyos nang walang, parang, alam mo yon, yung pagka-ask niya lang kay Lord, may tugon na agad. Ganon siya ka-righteous. Amen? Kasi sabi ng Bible, a prayer of a righteous one avails much. Pinakikinggan ho at first in line, priority ang prayer ng isang taong matuwid. And I'm talking about Daniel. I was reading the book of Daniel in the past few weeks na ho. Ako po'y natutuwa at nagagala kasi pag nagbabasa ho tayo ng Bible, nire-reveal ng Diyos yung mga bagay-bagay na hindi alam ng marami. And I was reading the book of Daniel, nabasa ko na ho to before, pero as I read it again, mas lumalalim mo. Sabi nga nung kanta kanya, deeper, di ba? Deeper in the waters. Mas lalo mong naiintindihan, mas lalo mong nauunawaan, at dahil naunawaan mo, kaya mong ipamahagi sa marami. Mahirap ituro yung isang bagay na hindi mo naunawaan. Marami pong Kristiyanong ganon. Akala naunawaan na, kaya nung tinuro, mali pala. Ang problema, marami na nakarinig. At dahil marami na nakarinig na maling pag-unawa, marami na agad naligaw. That's why I always urge, this church always urge, pinupush po kayo, ine-encourage kayo, magbasa ng salita ng Diyos. Magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Umaga at gabi. Sabi sa Joshua, di ba? Meditate it day and night. Hindi lang every tumunog yung notification ng Bible app mo. Sabi, every day and every night. Pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi. Kung 8 oras trabaho mo, pahinga ka ng 8 oras. Ibigay mo yung natitirang 8 sa Diyos. Mahaba na, Kuya Lori, yung 8 hours para kay Lord. Hindi na ako makakapaglaro ng mobile game niyan. O kaya na makakapanood ng Netflix. O kaya makakagala sa mall. Isama nyo na sa 8 hours na pahinga yun. 8 hours ka na nga natulog. Gusto mo pa another 8 hours na, di ba, pang sarili. Ibigay mo yung 8 hours sa Diyos. Kung ganyan yung routine nyo, sabi ko nga kanina, sabi doon, teach us to number our days. Haba ang buhay natin. Wala naman sigurong 8 oras kumakain dito. Hindi haba buhay nyo. Di mo, 8 oras ka kumakain. Kasama nyo na sa pahinga yun. Mag-fasting ka ng 8 hours. Hindi ka mamamatay. Marunong po ba mag-fasting? O mag-pray ng 8 hours? Kaya ba? Ay, haba nung Kuya Lori, 8 hours praying. 1 minuto pa lang, tulog ka na. Kasi kinuha mo pa yung 1 oras doon sa pahinga mo, dinagdagan mo pa ng 1 oras, nag-pray ka. Kasi nakatulog ka ulit. Gusto kong ikwento sa inyo yung buhay ni Daniel. Sa Book of Daniel, ito po yung sabi ng Bible. Ibinigay kay Daniel yung mga propesiya ng mga darating na mga araw. Bakit po? Nung panahon niya po, sila po ay masasabi nating nabihag. Amen? Nabihag ho ng kaaway. Meron hong ipinadala ang Diyos sa bayan ng Israel. Ito po yung summary para kasi mahaba ho yun. Sa Book of Jeremiah hanggang sa Book of Daniel, meron ho silang isang nasyon na pinahintulutan ng Diyos sakupin ng mga bawat bansa. Ito po yung nasyon ng Babylonia. Sa pamumuno ho ni Haring Nebuchadnezzar. Kilala niyo po ba siya? Nebuchadnezzar. Yan. Napakadakilang hari po nito. Magaling po siya sa siyensya, magaling sa science, magaling sa arts, sa literature. Magaling ho din ho siyang general strategist, kaya marami ho siya nasakop na bansa at marami siya napapatay na tao. Ganito po kadakila o kalakas tong haring to. Pero sabi ko nga kanina, pinahintulutan ng Diyos. He was destined to rule over the nation. Ganun siya kalakas. Just imagine, ngayon ang presidente natin si Bongbong Marcos. Ito pong si Nebuchadnezzar, hindi lang kung sakali sa panahon natin, kung si Bongbong Marcos, Pilipinas lang pinagaharian, ito po si Nebuchadnezzar. For example, sinakop niya yung China, yung Amerika, yung Africa, iba-ibang bayan ho yung nasakop at pinamumunuan. Ganun kalakas. Pero sabi yung tanong, pinahintulutan ng Diyos. Actually, nung sinakop niya rin yung bayan o lugar ng Israel, yung Jerusalem, kasi pinarusahan sila ng Diyos dahil hindi sila tumutupad sa kanilang mga pangako. Na kahit pinadala na sila ng mga ngaral, ng mga propeta, hindi pa rin sila nakinig. To the point na inallow ni God na, Haring Nebuchadnezzar, sakupin mo ang bayan ng Israel. Yun yung parusa na sinasabi ni Moses kanina. Yung galit ng Diyos sa bayan ng Israel dahil hindi sila nakikinig, hindi sila sumusunod, hindi sila tumutupad sa usapan. Ito pong si Daniel, bihag ng kaharian ng Babylonia. So from Israel,
Sinira ho yung Israel, yung Jerusalem, sinira. Yung mga tao doon na natira, ng mga taga-Juda, dinala sa bayan ng Babylonia. Okay? Yun, nakukuha niyo po yung picture. Yung mga Israel na binihag, dinala sa bayan ng Babylonia. Yung Babylonia ho is, sabi nga, pinakamalakas na nasyon. Pero ang Diyos po nila dito, iba-iba. Ito po ay mundo o bayan ng pagano. Ibig sabihin, hindi sila kinikilala yung Diyos ng Israel. Marami po silang iba't ibang Diyos, iba't ibang relihiyon. Nilagay yung mga taga-Juda o mga piniling tao ng Diyos na natira sa loob ng Babylonia. Pero bago sila ilagay sa loob ng Babylonia, sinabihan sila ng Diyos. Sabi, mamuhay kayo ng kagaya rin ng pamumuhay nila. Nagtatrabaho, nagsasaya, nag-aasawa, nagpipiesta. Yung normal na ginagawa ng isang tao. So meron hong sinabi na, sige, nilagay kayo dyan, mamuhay kayo ng normal, kagaya nila, pero may kaduktong ho yun eh. Pero kilalanin nyo pa rin ako bilang inyong Diyos. Gawin nyo pa rin ang aking kalooban. Yun po yung reminder. So, in the land of Babylon, wherein nilagay sila doon, bilang mga alipin, captives po sila, prisoner of war, pero pinahintulutan silang mamuhay na kasama ng mga kaaway. Na magsaya kasama ng mga kaaway, mamuhay ng normal, nagbe-birthday, nagpa-party, kasama ng mga yung kaaway. Kaya sabi, huwag niyong kakalimutan na ako pa din ang Diyos. That's the reminder. At isa po doon si Daniel. Ayan. Si Daniel po ay isa sa mga bihag sa lugar na yon. At nung time po na si Haring Nebuchadnezzar ay sabi, yung mga natitirang malalakas na tao, na lalaki sa Juda na ating nabihag, yung makita mo mga matitipunong lalaki na pwedeng mapakinabangan, i-gather nyo lahat. Sabi, ipunin nyo para mapakinabangan din ng hari. Nakita nyo yung picture? Yung magagaling, malalakas, mga bata, kinolekta. Wala ho kasi nangungulekta ng mga mahihina. Yung mga walang silbi. Wala ho nangungulekta nang kinukolekta yung malalakas, yung magagaling, yung kinabangan. Yun ang iniipon para gamitin. So kasama po si Daniel. Kasama rin po si Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi nga ako dun nung sila'y napili, binigyan sila ng bagong pangalan. Ganun ho yung nangyayari. Pag ikaw pinili, bibigyan ka ng bagong pangalan. That's the concept before. Naalala niyo, nung pinili si Abraham, binago rin yung pangalan niya. Nilagyan ng H. Dati ho, walang H yung pangalan niya. Nung napili siya, nilagyan ng H. Si Sarah din po, nung panahon niya, wala rin hong H yung pangalan niya. Pero napili siya, nilagyan ng H. Galing ni Lord, di ba? Si Jacob, pinalitan din yung kanyang pangalan. Ginawang Israel. Di ba? Ganun po pag napipili, pinapalitan ng pangalan. Balang araw, di ba? Iibayin din yung pangalan niyo pag nakaharap niyo ng Diyos. Now, si Daniel ho, dahil sa sobrang, sabi nga niya, makadiyos. He's a very righteous person. To the point na, noong time na sabi, yung mga nag-gather naturo na po ni Pastore. Diba? Yung mga nag-gather na matitipunong lalaki. Sige, pakainin nyo sila ng masasarap na pagkain ng kaharian ng Babylonia. Sipin nyo, masasarap na pagkain ng kaharian ng Babylonia. Diba? Para daw sila mas lalong lumakas at ganahang magtrabaho. Sabi yun ni Daniel, hindi, vegetarian ako Vegan ho ako, vegan. Dahil sabi niya, gulay na lang ang bigay nyo sa akin. Mga prutas at gulay. 10 araw silang binubusog. Pero si Daniel, 10 araw lang siya naggugulay at prutas. Samantala yung kasama niya, umiinom ng alak, mga lechon, di ba? Mga masasarap na pagkain. After 10 days, sabi yun ng Biblia, mas masigla pa si Daniel at mas maganda yung pangangatawan kaysa dun sa kumain ng mga pagkain ng Babylonia. Take note may hinain yung kaharian ng Babylonia na pagkain galing Babylonia. Pero inayawan ni Daniel. Kinain niya yung nararapat para sa kanyang pangangatawan. Galing po yung karunungan na yun sa Diyos. Siyempre, nung panahon ho ng Old Testament, sabi may mga bawal kainin Lalo na ang bayan ng Israel. Meron ho silang mga pagkain na hindi dapat kainin. Sabi nga yung mga haram. Pinagbabawal kainin kasi hindi ho sila, sabi nga, malinis. Amen? Naalala niyo ba yung turo sa Bible? Nabasa niyo ba may mga pagkain malinis at may mga pagkain hindi malinis? Dahil nga hentil yung bayan ng Babylonia, pagano,
mga pagkain ho nila doon hindi malinis. Dahil si Daniel, alam niya yung malinis sa pagkain at karapat dapat lang kainin na sabi ng Diyos, ito lang dapat yung kainin. Sabi ko nga ho, righteous eh. Yun lang ang kanyang kinakain. Hindi niya ho binusog yung sarili niya sa alok ng mundo ng Babylonia. At that moment po, kinalugdan na siya agad ng Diyos. Meron ho nangyari, yung hari daw ay nagkaroon ng panaginip at sabi ng hari, panaginip ko, kailangan maunawaan at ma-explain ng mga napili niyang mga manghuhula, mga matatalinong tao ng panahon sa lugar ng Babylonia. Sipin niyo yung panaginip, hindi pa sinasabi ni Haring Nebuchadnezzar, kailangan ma-explain mo yung panaginip ko. Yung mga magagaling ho na tao doon sa lugar nila. Ay, paano namin ma-explain yung panaginip mo? Hindi pa nga namin naririnig. Ganun po yung challenge. Kailangan yung panaginip ko, ng hari, ni Nebuchadnezzar, kayong mga pinili ko, kailangan sabihin nyo sa akin kung ano yung panaginip ko at explain nyo. Doon pa lang napakamot na sa ulo yung kanyang mga napiling magagaling na tao. Kasi wala naman talaga makakaalam ng panaginip ng isang tao hanggat di mo sinasabi. Manghuhula sila. O kailangan magaling kang manghuhula. Hanggang sa dumating po yung point na walang nakaalam ng panaginip ng hari. Sabi ng hari, papatayin nyo lahat yan. Walang silbi. Hanggang sa yung takot po sa buong kaharian ay kumalat. Nalaman ho ni Daniel, sabi niya ako, para hindi mapatay yung yung mga piniling tao para hindi sila mamatay, nag-volunteer si Daniel. So nag-pray po siya, kinausap niya ang Diyos, at ni-reveal ng Diyos sa kanya yung panaginip ng hari. Just imagine, lumapit sa Panginoon, sobrang righteous niya, kinausap siya agad ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon yung panaginip ng hari at inexplain pa niya. Hanggang sa dumating yung araw na, Haring Nebuchadnezzar, ito po ang ibig sabihin ng iyong panaginip. Hindi ko na muna po i-discuss yung panaginip. Ma-out of topic tayo. Pero ganun nga ho yung nangyari. Na-explain ho yung panaginip. Hindi lang po yun isang beses na nangyari. Maraming beses na nangyari. Na yung vision ng hari, panaginip ng hari, even yung anak ng hari, ay kayang ipaliwanag at sabihin ni Daniel nang walang kamalian. Ganun ho siya ka-righteous at kadakilang tao. Binigyan siya ng isang mataas na posisyon sa lugar ng Babylonia. Just imagine, prisoner of war, binigyan ng katungkulan sa isang kaharian. Bakit? Kasi lahat po ng pinapagawa ng hari, nagagawa niya ng tama. Alam niyo po ba na si Haring Nebuchadnezzar, dahil kay Daniel, isang paganong hari, isang haring mamamatay tao, mananakop, dahil sa buhay ni Daniel, na kinikilala niya yung Diyos niyang tapat at dakila, si Haring Nebuchadnezzar po na dating pagano, ay nakapanumbalik sa Diyos. Pinili yung si Nebuchadnezzar para sirain ang Jerusalem, pero binigyan din siya ng karapatang kilalanin yung pinakadakilang Diyos sa buhay ni Daniel. Just imagine, ganun ka-righteous si Daniel na even yung pinakamatalino, pinakamalakas na hari, makapangyarihang hari ng panahon na yon, ay na-convert niya into a Christian. Naniniwala sa Diyos. Basahin niyo po yung Book of Daniel, napakaganda. Binigyan ng chance si Haring Nebuchadnezzar na mamili. Magmamataas ka sa Diyos o magpapakumbaba ka sa Diyos. At doon naranasan niya po yung buhay na wala sa Diyos. Tumingala siya sa langit at sinabi niya, ikaw ang dakilang Diyos. At from that moment po, I would say na si Nebuchadnezzar na destroyer and conqueror of nation, kumilala sa Diyos at naniniwala akong naligtas siya ng Diyos. Amen? Wala akong pinipili ang Diyos kung ikaw ay ready magpakumbaba sa harapan niya kahit gaano ka kataas. Amen? That's the story of King Nebuchadnezzar sa buhay ni Daniel. Through the life of Daniel na naging ilaw at asin, yung pinakamalakas na hari, makapangyarihang hari, tumitiklop. Just imagine, dumating po yung time na ang dami niyang na-experience kay Daniel, even doon kay Shadrach, Meshach at Abednego. Sabi, ano ba itong Diyos nito? Diba? Yung si Shadrach, Meshach at Abednego, sabi, nung nag-utos siya actually, may bumubulong mo palagi kay Nebuchadnezzar. May mga taong nakapaligid kay King Nebuchadnezzar na lagi nagsusulsol. Sabi ko nga sa inyo, gano'n ang kaaway. Gano'n ang demonyo. Bumubulong. Sabi niya, Haring Nebuchadnezzar, ganito gawin mo, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Na pag sinusunod niya yung mga yon, napapahamak po si Daniel, napapahamak po yung mga pinili ng Diyos, sila Shadrach, Meshach at Abednego, nalalagay po sa alanganin. Dumating po yung point na
Kailangan gumawa kayo ng rebulto na nung ginto. Sabi, bigyan nyo ng oras. Kailangan gantong oras. Kailangan sambahin yung rebulto nyo. Ito naman, alam nilang itong mga to, ang taas-taas ng Diyos lang ang sinasamba. Susumbong nila ngayon. Yan ang gawain ng kaaway. Uy, sila Shadrach, Meshach, Abednego. Hindi lumuhod. Nung sinabi yung lumuhod na nung oras na yon. Sa buko po doon ng Daniel, hindi po ito kwento lang ni Kuya Lorik. Kasi pag binasa natin, mahaba eh. Ba't binibigyan ko kayo ng konsepto or laman ng storya? Na itong 3 tao na to na kaibigan din ni Daniel. Nung sabi, sige, patapon nyo sila sa apoy. Alam niyo story na yan? Kaya nga nabuo yung kanta na, kasama natin ang Diyos. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Yun po, sila po yung 3 na yun. Pinatapon sa pugon, nauna pa ngang namatay yung nagtapon eh. Sobrang init ng pugon, namatay pa yung nagtapon. Pero yung 3, lumalakad sa apoy. Sabi yun ni King Nebuchadnezzar, sino yung kasama nilang isa? Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na sasamahan ka ng Diyos kahit saan ka magpunta. Kung ikaw ay righteous, tuwid sa harapan ng Diyos. Sabi yun nung hari, lumabas kayo dito. Sibi, tinapon sa apoy, pinalabas. Naglalakad, walang sunog. Ganon kadakila ang Diyos. Sabi, sino bang hindi mababago ang kaisipan kung ganon na nakita mo? Just imagine, pinapatay mo na, hindi man lang nagalusan. Kaya si King Nebuchadnezzar sabi, sino bang Diyos yung sinasabi itong mga to? Diba? Alam yung panaginip ko, kahit di pa sinasabi. Alam yung mangyayari sa akin, sa hinaharap. So, hindi na mamatay. Kahit naman po siguro sino. Sabi nga, lalo sa panahon natin ngayon, to see is to believe eh. Noong time mo ni King Nebuchadnezzar, talagang nakita niya. Ganon ho kadakila ang Diyos ni Daniel. That's why, even yung haring pinakamalakas ay nabago. Marami pong dinanas si Daniel na sabi nga papuri sa bayan ng kaaway. Just imagine, tinataas siya sa bayan ng kaaway. Dapat nakakulong siya. Ginagawan siya, sinisiraan siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kasi naiinggit. Kasi bakit? Presyo lang yan Bakit? Tinataas ng hari. Kasi po si Daniel, wala po siyang hininging iba. Naglingkod ng tapat dun sa hari ng Babylonia. Kahit alam niya sa sarili niya, ito yung sumakop sa amin Kaaway namin to Naintindihan niyo po yan? Dapat galit si Daniel. Bakit? Kasi yung mga kamag-anak niya malamang pinagpapatay, pinaguhuli. Mga kaibigan niya, mga kilala niya. Sabi nga, yung bayan ng Israel sinakop. Pero ba't walang galit sa puso ni Daniel? Nakita niyo po, gaano siya ka-righteous? Yung hari na dapat kamuhian niya, na sumakop sa bayan nila, pinaglingkuran niya pa ng tapat. Amen? Alam niyo po ba yung buhay ni Daniel ay napaka-gandang ehemplo? When I was reading the book of Daniel, actually, nung Jeremiah pa lang, alam ko na yung konsepto ng Diyos. Kung titignan natin the Old Testament, meron po siyang specific na tao. Mga tao, bayan ng Israel. Amen? The chosen nation. Kung titignan nyo sa mundo, andun lang sa isang mapa, katuldok lang po yung bayan ng Israel. Amen? So, sa isang globo, sa earth, yung mapa nila, yung lugar nila, katuldok lang. Amen? Maliit lang, sobrang liit. Pero dun sa maliit na area na yon, may piniling mga tao upang ating tignan. Sabi, maging modelo, maging ehemplo. Sabi nga, magbantay tayo Kung ano yung nangyayari sa bayan ng Israel, sila po yung sabing pudyat o senyales ng mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Ngayon kung nagbabasa po ako, sabi ko po, yung sumakop sa Israel, which is yung Babylon, the Kingdom of Babylon, nilagay po doon yung mga chosen people sa lugar ng Babylon para sabi nga, bihagin sila at sabi nga, maging kagaya ng Babylonia, mamuhay sila ng kagaya ng Babylonia. Pero sabi, ang reminder, naalala nyo kayo na yung reminder ni Lord, kilalanin nyo pa rin akong Diyos at yung aking pinapagawang kalooban gawin nyo. So si Daniel, nilagay sa loob ng Babylonia, pero lahat ng kalooban ng Diyos, yung pinapagawa ng Diyos, ginagawa niya pa din. At kinikilala niya pa rin siya bilang Diyos, kahit nandun siya sa lugar ng mga kaaway. Kasama niya sino? Mga kaaway. Wicked people, mamamatay tao, mga pagano, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero nandun siya sa gitna ng Babylonia at gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Hindi po siya naapektuhan ng mundong ginagalawan niya. Nakatingin lang po siya sa Diyos. Naintindihan niyo po? And that's the picture of us here on earth. The world, pag pinalaki niyo po yung Babylonia, the world is the great Babylon. Sinasabi ng Revelation. We are living in the great Babylon, the world. Kung yung Israel sa Babylonia, micro po yun, micro. Ibig sabihin, that's the small version of what we're seeing right now. We are the bigger picture.
Tayo po yung chosen people na nilagay sa mundo na punong-puno ng makasalanang tao, mga pagano, sumasamba sa Diyos-Diyosan, wicked people, nagsasaya, nagpipiesta, lovers of themselves, di ba? Murderers, mga taong walang Diyos. Pero nilagay tayo dito, hindi upang maging bihag, kundi maging ilaw at asin, kagaya ni Daniel. Totoo po ba? Inaalok din naman tayo ng mundo eh. Pag Facebook mo nga tayo sa social media, maya't maya, gusto mo na kumain kasi puro pagkain nakikita mo. Nung inalok si Daniel, gulay lang ako. Ayaw ko ng pagkain nyo kasi hindi hahaba ang buhay ko dyan. Pero yung tao, gusto pa maglechon. Taas na nga ng kolesterol. Totoo po ba? Kung si Daniel nakakapalag at nakakasabing ayoko, ito pinapagawa ng Diyos namin, dapat ganun din tayo. Di po ba? Dapat ganun din tayo. Kung paano mamuhay si Daniel sa kuta ng kaaway, dapat ganun din tayo. Kaya minsan sabi niyo, bakit yung panalangin ko ngayon di pa dinidinig? Righteous ka na ba? Si Daniel, pati yung problema ng haring, panaginip ng hari, tinanong niya lang sa Diyos, binigay na agad yung sagot. Naintindihan niyo po ba yan? Ano ba mas mahirap? Alamin yung panaginip na hindi sinasabi? O yung maghanap ng trabaho? Mas mahirap po yung alamin yung panaginip na hindi sinabi. Ang hinihingi mo, trabaho lang. Dahil wala nga akong pagtitiwala sa Diyos. Walang pagsunod sa Diyos. Pag inalok ka ng mundo, kuha ka agad eh. Di ba? Pag inalok ng mundo, kinukuha mo agad. Yung sabing, huwag mong kalimutan yung Diyos mo. Kinalimutan mo na agad. Naintindihan niyo po? Sabi nga, if we indulge ourselves, sabi, in the pattern of this world, kaaway ka ng Diyos. Pag ikaw bihag ng isang sistema at ikaw ay nagpabihag, which mean, yung sistema na pinaglagyan mo, ay ginawa mo na rin, kapareho ka na rin nila. Naintindihan niyo po? Kaya kung nandito tayo sa mundo, naglagay tayo ng Diyos dito sa mundo, kailangan ba natin gawin yung ginagawa ng mundo? Sabi, hindi yun eh. Nilagay ka dyan for a purpose. Ano yung purpose ni Daniel? Kung di nyo nakita, sabi, yung pinakamagaling, pinakamalakas, pinakamakapangyarihang hari na panumbalik niya sa Diyos. Amen? Is that impossible? Hindi eh. Sabi ng Bible, walang imposible sa Diyos. If you follow the instructions very carefully, makikita mo yung outcome ng pagsunod mo sa instruction. Totoo hindi? Sino dito bumibili ng cabinet, yung di-assemble? Yung kahoy, yung mga dini-screw para magawa mo maging cabinet. May manual yun, di ba? Pag bumili nga kayo sa Shopee, may manual pero Chinese eh. Ay pag hirap na hirap kang assemble, o pagtapos, ay parang mali ah. Kasi hindi mo nagawa ng tama yung instruction. Pero sabi nga, kung ikaw, binigyan ka ng instruction, ginawa mo ng tama, you will see the bigger picture. Magbe-benefit sa'yo. Totoo hindi. That's how the world works. Pag yung instruction ng mundo sinunod mo, makikita mong outcome pang mundo. Pero pag instruction ng Diyos sinunod mo, makikita mo yung galaw ng Diyos sa buhay mo. Ang problema, yung pinipili natin yung makamundo. Kung nabasa niyo yung Biblia, sabi ang mga bagay sa mundo ay pansamantala. Nasisira, nauubos. Pero yung bagay na pang Diyos at pang langit, eternal. Tinuturuan tayo ng Diyos. Sabi kanina sa Psalms 90, we should learn the ways of God. We should number our days para sabi, alam natin yung mga nangyayari sa paligid. May wisdom and knowledge galing sa Diyos. But then hanggang ngayon, sad to say mga kapatid, dahil hindi alam ang salita ng Diyos, naniniwala na lang ho tayo sa mga sabi-sabi. Actually, the whole book of Daniel is a book of prophecy. Isang mga propesya na darating ang Panginoong Hesus, mamamatay ang Panginoong Hesus, at mabubuhay muli, at akit ulit sa langit. At yung mga nangyari sa mga disipulo niya, at sa mga susunod pa ng mga panahon, nandun po sa book of Daniel. But because hindi nagbabasa yung tao ng aklat na sinulat ng Diyos, ginawa ng Diyos, hindi yun nila alam yung mangyayari sa hinaharap. Kaya sabi yung tao, takot sa future. Ganito mangyayari sa future. May tribulation. Tatatakan ng 666. Hindi mararapture. May fear. May fear na hindi makasama sa pagkuha ng Panginoon. Just because they read the book of Daniel wrong. Hindi nila naunawaan. That's why sabi po ng Bible, pag ikaw lagi mo kausap ang Diyos, through prayer, through His words, hindi po pwedeng hindi niya paalam sa iyo yung mga bagay na importante. And the book of Daniel is a great example na ang mundo natin ginagalawan ay, sabi nga, nasadlak sa kadiliman dahil sa kasinungalingan ng kaaway. Dahil hindi inalam yung dapat nilang malaman.
salita ng Diyos. Masarap pong pag-aralan ng Book of Daniel, but then, through the life of Daniel, sabi ko nga sa inyo, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos. Na sa araw-araw nating buhay, kung siya'y ating hahanapin, di ba? Ang kanyang mga salita, ating pagbubulay-bulayan. Kung ano yung inawaan ni Daniel, maunawaan nyo rin. Amen? Yung purpose ni Daniel, maging purpose nyo rin. Hindi yung, dahil nilagay kayo sa mundo, mamumuhay na rin kayong makamundo. Gagawin nyo na rin yung mga bagay na sa mundo. Pero sabing sasamahan kayo ng Diyos kahit saan kayo magpunta. Kung yung pinagagawa niya, yung ginagawa ninyo. There's a lot of things. Alam mo yung famous story ni Daniel, yung nilagay siya sa lungga ng, leon. Sino nagbasa dito ng Book of Daniel? Sino nagpalagay kay Daniel sa lungga ng leon? Sino? Alam niyo ba, sabi ng Bible, namuhay si Daniel ng matagal. Ilang bansa na po yung sumakop sa Jerusalem, nandun pa rin siya naglilingkod. Nung si Daniel nilagay sa lungga ng leon, hindi na Babylonia ang nagahari nung. Persia na Nasakop na po ng Persia, yung Babylonia, si Daniel nakatayo pa din. Naglilingkod pa din. Tinataas pa din. Ganon kadakila ang Diyos sa buhay ni Daniel dahil ganon siya ka-righteous. Kahit ilang pamahalaan na yung lumipas, si Daniel pa rin yung hinahanap. Si Daniel pa rin yung tinatakbuhan. Ilang hari na yung pumalit. Just imagine, may ganon pa ng tao. Hindi siya balimbing. Dati si Nebuchadnezzar ang ang pinaglilingkuran niyan Dumaan na yung mga haring anak ni Nebuchadnezzar, nagkamatay-matay na nasakop na sila ng ibang masyon, si Daniel nandun pa din. Amen? Is that wonderful to hear? Na dahil kinalugdan ka ng Diyos, dahil tapat ka sa Diyos, hindi ka mapapaano. Amen? Hindi ka mapapahama. Sabi nga yung buhay mo, maganda pa din. Isabihin, protektado ka ng Diyos. Bakit? Kasi lumalakad ka sa kanyang kalooban. Hindi niya po tinuring na kaaway yung mga sumakop sa kanya. Kundi sabi, ginawa niya lang yung nararapat. Na habang naglilingkod siya sa amo niya sa lupa, naglilingkod din siya sa amo niya sa langit. Amen? Kasi kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, ginagawa mo rin sa Diyos. Kung tapat ka sa hari mo sa lupa, tapat ka rin sa hari mo sa langit. Naintindihan niyo po yun? Now, as Christians in this worldly na mundo na ginagawa natin, sabi nga, napakarumi ng mundo, napakasama ng mundo. Pero dahil ba masama sila, kailangan maging masama ka na rin. The more na sila ay nasa kasamaan, the more ka gumawa ng tama, mabuti. The more sila sa kadiliman, the more ka magliwanag. Yun po yung buhay ni Daniel. Sipin nyo, ilang gera na pagsakaw pa nangyari sa buhay niya. Pero hindi siya nanatiling, sabi nga, kawawa. Hindi siya nanatiling preso. Nagpatuloy siyang nagliwanag sa mundo ng kadiliman. Amen? Ngayon, tayo po ngayon, lumalakad sa mundong ito, physical. Pero asa na yung pagtitiwala natin sa Panginoon? Asa na yung ating pananampalatayang tapat? Asa na yung paglapit natin at paglakad natin sa kanyang mga kautusan? Pag tayo po, ginagawa natin yung ginagawa ng mundo, parte na tayo ng mundo. Intindihan niyo po? Pag ginagawa natin yung ginagawa ng mundo, parte na tayo ng mundo. Nabanggit ko nga ito minsan sa inyo. Yung sistema po ng mundo, yun po yung sinasabi ng Biblia na marka ng kaaway. 666 is not just a mark, physical mark sa head mo, sa ulo mo o sa kamay mo. Yung mark po ng beast is a system na kung ano yung ginagawa nila, ginagawa mo din, yun yung nasa isipan mo. At dahil nasa isipan mo, yun ang ginagawa mo. So pag ikaw ay gumagawa ng mga bagay sa mundo, marka ka na ng kaaway. Markado ka na ng kaaway. Huwag na kayong mag-antay ng 666 dahil walang darating na 666 is a symbol. Ibig sabihin po, so pag ginagawa mong bagay na pang tao, na which is pang mundo, markado ka na ng kaaway. You are already an enemy of God. Pero pag ginagawa mo yung mga bagay panlangit, nasa isip mo, yun ang ginagawa mo, mga bagay panlangit. Markado ka na ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ay sa Diyos. Ang mga bagay na panlupa ay sa kaaway. You cannot serve both God and money. You cannot serve two masters. Mamimili ka. Saan ka? Sa mundo o sa Diyos? Now, in the life of Daniel, namili siya at naging tapat hanggang sa huli. Amen? Yun po ang gusto kong mapangyari sa ating mga buhay. Sa buhay ni Daniel, napakalaki pong, sabi nga, realization. Where, sabi nga, a lot of Christians is waiting for something na hindi mangyayari. Dahil hindi nila alam yung salita ng Diyos. The Lord does not want us to wait for those things. Ang Diyos gusto tayong gumalaw
Now na for His kingdom. Not to wait for anything na sinasabi ng mundo. Just imagine, the devil is a liar, a deceiver from the start. And marami na siya na-deceive because they don't know the Word of God. Now, I want you to be like Daniel. In this chaotic and dark world, I want you to say no. I want you to say no to the world and yes to God. Ayos po ba yung church? Say no to the world and say yes to God. Prioritize mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Sabi po sa Matthew, di ba? Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. That's the truth of the Word of God. I will close with this. Si Daniel po, sa tagal ng panahon, ilang sumakop na sa kanilang lugar, buhay pa rin siya. Sabi ng Bible, tumanda siya at namatay in a natural death. Pero bago siya namatay, sabi po ng anghel sa kanya sa Daniel 12:13, as for you, go your way till the end. You will rest, and then at the end of days, you will rise to receive your allotted inheritance. Daniel 12:13. At ikaw, Daniel, ipagpatuloy mo ang iyong gawain. Mamamatay ka, pero bubuhayin kang muli sa mga huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala na inihanda para sa iyo. As fellow believers in Christ, I urge each and everyone, maging seryoso po tayo sa ating gampanin o lakarin bilang isang Kristiyano. Sabi ko nga, this is not the time to play around. Hindi na po ito yung time para sabi nga pa-banjing-banjing lang, pa-chill-chill lang. If you will read the book of Daniel, the prophecy in the book of Daniel, there's an allotted time. There is an allotted time for God's people to repent, to rebuild, to come back to God. Pero pag yung allotted time na yun natapos, that's the end of time. May kaparusahan na nag-aantay. Pero sa mga sumusunod, may reward. I want you to understand this with conviction, diba? With seriousness. Say, hindi po ito biro. Maraming hindi nakakaalam. But then you are blessed, you are here. Hanapin nyo yung sarili nyo kung saan na kayo. Amen? And let Daniel be an example. Amen? Let Daniel be an example. You go and pray and talk to God. You know how Daniel prayed? He prayed 3 times a day. Morning, afternoon, at night. Sabi po ng Bible, 2 beses lang eh. Umaga, sa gabi. Si Daniel 3 beses sa isang araw. Lumalapit sa Diyos. Lumuluhod sa harap ng kanyang bintana, nakatingala sa langit, 3 beses sa isang araw. Ganun ho siya kaseryoso sa Diyos. Amen? If you will look for God, seek God, the same way Daniel did, sabi nga, hindi ka magugulat ka na lang. Yung prayer mo, tinugunan ng Diyos. Sabi nga, hindi mo pa hinihingi. Binigay na ng Diyos. Bakit? Righteous ka, tapat ka sa Diyos. Amen? Naintindihan niyo po ba yung buhay ni Daniel? How blessed Daniel is? Hindi niya inantala yung pagsasakop ng kaaway. Sakupin niyo kami, magsisilbi ako sa Diyos ko. Amen? Ano mong problema dumating, seryoso ako sa Diyos ko. Sabi ng Diyos ko, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Alam niya ang salita ng Diyos. Kayo din po, kung alam niyo ang salita ng Diyos, wala kayo kakabahala. Sabi, masaya tayo, sama-sama, gagawa ng mga bagay panlangit para sa kapurihan niya.